Kung mapapansin nyo, napakadumi nitong motor ko ngayon. Nag-uulan kasi dito sa amin dahil dito sa Bagyong Goring. Ito nga, basang-basa siya kahapon. Sinugod ko sa ulan kasi may pinuntahan akong importante. Kaya, ayan. Ito ang nangyari. Napakadumi niya. Pero, ang purpose ng video to, para ma-share ko sa inyo kung paano yung pag-aalaga ng kadena natin. Itong ating roller chain sa ating YTX. Kasi tignan nyo kahapon nababad siya sa ulan. Pansin nyo, yung sprockets niya kinakalawang. Dahil yan sa ulan Kaya kahit dito rin sa kadena, hindi mo man makita, pero may tendency mga lawang na rin yan. Unang-una dahil sa tubig, dumi. Tapos yun na, from time to time kasi kailangan talagang linulubricate yung ating kadena. So ganito lang ang gagawin natin para maalagaan natin itong ating kadena at maging magtagal pa ang serbisyo. Nga pala, FYI lang, itong kadena ko at saka itong aking mga sprocket set ay ito pa rin yung stock. So ito yung 1445, hindi pa ako nagpapalit. Ang tinakbo ng motor ko ay nasa 15,000 na. Actually 15,000 pa lang sa mahigit na 4 years. Mahigit 4 years na tong motor ko So hindi masyadong nagagamit, pero hindi yung rason o hindi yung dahilan para hindi natin alagaan o para hindi tayo gumawa ng ating mga PMS o yung ating maintenance. So ito, ganito gawin natin. So ito, kuha lang kayo ng toothbrush. Ayan, tapos kakaskasin nyo lang to. Kakaskas nyo lang dito sa inyong kadena para matanggal yung mga alikabok at saka yung mga buhangin na nadikit na rito, kasi prone siya na magkaroon talaga ng dikit-dikit ng alikabok at saka buhangin, o worse is putik pagka ganitong meron kasi siyang lubrication. Ang ginagamit lang naman natin na pang lubricate is either grasa o kaya langis yung ating motor oil. It's either kung meron tayong sobra dun sa ating motor oil, o kung wala, yung pinag-change oilan, pwede na rin. Pero mas maganda pa rin pagka malinis ang langis na ipang lubricate natin dito. So ganyan, kas nyo lang. Tapos kung mapagtiyagaan nyo naman na merong makagawa kayo ng solution, tulad ng yung iba ginagawa nila tubig sa sabon, o kaya mas mainam yung dishwashing liquid na lalagyan ng tubig para siyang panlilinis dito. Medyo matrabaho nga lang yun, kasi naglinis ka na rin lang, edi kakaskasin mo na ng husto. Itong ginagawa natin ngayon madalian lang. Total madalas din naman natin gawin to, so well maintained pa rin tong ating kadena. Pero ngayon, kung kayo naman meron kayong mahabang panahon o mahabang oras nyo, pwede nyong gawin yung ganon para malinis talaga siya. Tapos yung iba pa nga ang ginagawa, kakalasin nila to, itong cover nitong engine sprocket, at para pati dun makakaskas nila, malilinis nila. So ganon.
Ito ngayon, assuming na okay na kayo dun sa pagkakalinis nyo ng kadena, so ilulubricate na natin. Kuha lang tayo ng langis. Tapos mas maganda kung meron din kayong lalagyan para salin nyo dyan. Ayan. Tapos ang gagawin natin, sausaw pahid. Sasawsaw natin dito sa ating sinalin na langis. Saka natin ipapahid sa ating kadena, sa ating roller chain. Ganyan lang. Pahid. Pagka ginanito mo pa, ano pa yan eh, kung meron pa mga dumi-dumi dyan, matatanggal na rin yan. May flash out na rin itong langis. Ayan, ganyan lang. Hindi naman na kailangan dun pa sa mismong sprocket natin ipapahid, kundi dito na lang sa sa ating roller chain. Kasi mas importante dahil mas maraming singit-singit to na dapat na malubricate. Isang advantage po pagka ganito, magtatagal talaga ang ating roller chains. At the same time, yun nga, ang kalawang kasi isa yan sa sumisira itong bakal. Gawa sa bakal itong ating roller chains Tapos ang kaigihan pa niyan, pagka well lubricated ang iyong kadena, hindi siya ganong madadamage ang itong bakal na to, itong ating mismong kadena na gawa nga sa bakal. Dahil habang umiikot to, umiinit yan kung wala kang lubricant, may tendency pa rin na sa pag-init niya, di syempre yung wears and tears mas marami o kaya mas malala yung pagkakagastado nitong ating kadena at saka nung sprocket. So ang mangyayari nun, hindi siya magtatagal. Tapos magugulat ka, madalas lumuluwag yung kadena mo. Ayun na, yan na ang senyales na hindi mo naaalagaan ang iyong kadena. Provided na ang kadena mo rin ay Urig o yung maaasahang mga brand. Kasi meron na rin naglalabasan kasi ngayon ng mga kadena na ang dadali daw lumuwag. Yung iba nga, ang worst scenario na nangyayari, napipigtasan pa sila. Nako, nakakatakot yung ganun. Pag napigtasan ka ng kadena, may tendency na maaksidente ka Buti sana kung iipit lang at pepreno ka kaso kung mabilis ang takbo mo, tapos biglang umipit o kaya pumulupot na sa loob-loob, nagka-ano-ano na yan, may tendency talaga na bumaliktad ka. Sesemplang ka nun. So ayan, ganito lang ang gawin nyo. Isang tip din para sa proper care ng ating YTX at ng applicable din sa mga ibang mga motor. So yan. So makikita nyo, nangingintab na siya at saka malinis na. So sana nakapag-share na naman ulit ako ng ikabubuti ng ating mga motor. Ganun lang ang gagawin nyo from time to time. Pagka napansin nyo na oops, medyo nangangalawang na, o kaya pagka napansin nyo medyo patuyo na siya, ganun lang, lubricate lang ng lubricate para maging maayos ang ating paggamit sa ating mga motor.
Maraming salamat sa mga nanood.